Buksan po natin sa song number 4. Song number 4. There's power in the blood. Four. Then, unahin na po tayo. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe in the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free when it's whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily with praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po ito ngayon. Rahan po si Sir David sa ating Hindi po natin ating pulo at tayo po ay ang maraming Diyos sa umagang ito ay pasasalamat po ang aming pinaabot sa iyo sa oras na ito dahil muli ay pinagsama-sama mo kami upang makapakinig muli ng iyong mga mensahe. Salamat sa buhay po ng iyong mga anak na nandito ngayon at salamat sa Panginoon sa mga nakalipas na araw na muli po namin naramdaman at nakita ang pagkilos mo sa aming buhay. At sa umagang ito, Lord, sinasama po kami, lumalapit sa iyo, humingi po ng patawad sa aming mga nagagawang kasalanan. Lord, tayo po ang huli na maglinis sa aming puso, O Lord, upang maging malapit kami muli na tumanggap ng mga mensahe at mga biyaya mula sa iyo. At ganoon din po ang aming pastor na mangunguna sa amin ngayon. Salamat po sa buhay niya, ang kanyang pamilya, mga anak Panginoon sa pag-iingat sa kanilang travel. Ganoon din po ang pag-provide ng mga pangailangan po nila at pag-iingat sa kanila paglayo sa mga gawa ng pakaway lalo na sa mga karamdaman. At ganoon din po sa
aming mga kapatid, sa mga anak mo na nandito ngayon, Panginoon, salamat po kami sapagkat patuloy mo kami iniingatan at nilalayo sa mga maramdaman pa ang magawa ng araw. Ngayong araw na ito, O Lord, ang umagang itong oras na ito ay ilalapit din po namin sa iyo ang aming mga kapatid na wala pa sa aming feeling, nasan man po sila, O Lord. Hindi mo po sila sa gawain ito, Panginoon, na wala sila aming makasama. Yan namin po ang mga hindi makakarating, Panginoon, patuloy na magkaroon ng conviction sa kanilang puso, maging kasiyahan, Panginoon, na ang anak mo ay lumilipod sa buhay ng mundo. At sa pagpapasimula po ng aming gawain ngayong umaga, O Lord, ay hihiling po namin ang Espiritu mong kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Hihiling din po namin, Panginoon, na ilayo mo po ang mga gawa ng away na siyang nakakailang sa aming pakikinig. At yun din po ay tulungan mo kami, mabuksan ang aming puso, na ang mga salita mo, ang mga mensahe mo na aming maririnig ay amin pong maramdaman muli at patuloy po namin itong magamit sa buhay at i-apply po namin ito. Ito po ay sandigan sa lahat ng aming ginagawa. Gamitin mo po ang aming pastor na siyang panguna, bigyan mo po siya ng wisdom, ng knowledge, ng understanding of the Lord. At ang nais mo ang mensahe na maiparating sa amin na yun po ang aming marinig at maramdaman. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala sa aming kalagitnaan at aming kinikilala po ang iyong kabutihan ng kadakilaan sa pangalan ni Jesus na aming pagpagligtas. Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. Halika kayo dito. Dalawa lang kayo galing sa passport. Ay, passport, ICU. Okay, good morning po muli sa bawat isa. At habang hinihintay po natin ang iba nating mga kapatiran, tayo po muna ay dadako na po sa ating Sunday School. At andyan yung mga juniors. Saan sila nila? Pupunta. Okay, sige. Nais ko po na buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa Mark chapter 10 verse 45. Paki-assist na lamang yung ating mga bisita, pakibigyan ng mga Bible. Si Arian. Paki-assist mo na lang si ate mo sa Bible. Mark chapter 10 verse 45. Mark chapter 10 verse 45. Ang sabi niya po dito, for even the Son of Man come not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. So sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Okay, so ang nais ko po na pag-aralan po natin ay patungkol po sa service or growing in service. Ano po, lumago sa paglilingkod. Kasi isa ito sa hindi po natin pwedeng kalimutan sa buhay ng maraming Kristiyano na dapat matuto tayong mag-serve or matuto tayo na maglaan, maglingkod para sa Panginoon. Amen? So, Jesus modeled true servanthood, stating, He come not to be served, but to serve. Or, but to be served, but to serve. And to give His life a ransom for many.
So, ang pinakamagandang modelo sa paglilingkod or pagdating sa servanthood, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Kasi, imagine mo, Diyos siya, pero siya pa yung maglilingkod or mag-serve para sa iyo. So, ang ibig kong sabihin, maraming mga tao na ayaw magbigay ng or mag-serve para sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa kanila, ang gusto nila, sila yung paglingkuran. Oo. Sila yung dapat bigyan ng atensyon, hindi sila yung magbibigay ng atensyon. At sa panahon po natin ngayon, iilan lamang po yun. At kung meron man pong matututo na maglingkod, dapat yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, at naniniwala sa ating Panginoon. Amen? At mahirap naman kung yung mga servants, yun na yung mga unsaved, pero yung mga saved, sila pa yung hindi. So, isa sa dapat po nating maunawaan pagdating po dito, at isa sa naging modelo ng ating pong paglilingkod sa Panginoon ay ang Panginoon natin, ang Panginoon sa Kristo. So, the priesthood of all believers. Amen? Pag sinabi nating priesthood, yung pagkasaserdote ng lahat ng mga mananampalataya. Na-explain ko na ito noon, in the Old Testament, pag sinabi kasi natin na servant, pag sinabi kasi natin na priest, ito yung mga binigyan lang ng Panginoon ng karapatan na kumilos or gumawa sa templo. Ano po? At kung gusto nila na mag-offer, pupunta sila sa templo at doon sila magbibigay ng panahon sa Panginoon. So, hindi po tulad sa panahon po natin ngayon na ang Panginoon ang pinakadakilang serve or priesthood sa panahon po natin ngayon. So, it means, itong mga taong ito or itong mga priest na ito ay talagang merong silang malaking trabaho sa loob ng iglesia or sa loob ng templo. So, sa panahon po natin ngayon, wala na pong pinipili. Amen? Na kahit sino pwede nang pumilos or pwede nang gumawa sa gawain ng Panginoon. So, yon. So, the priesthood of all believers. So, every Christian is equally, uniquely gifted by God and has a responsibility to active participate and ministry. Service is not just for pastors or church leaders. So hindi lamang po mga leaders or mga pastor ang pwedeng gumawa para sa gawain. And even the members of the church. Amen? Kaya nga napaka-importante eh. So tandaan po natin na ang bawat Kristiyano ay may natatanging kaloob sa ministeryo. So, ang paglilingkod ay hindi lamang para sa mga pili or para sa amin, ay mahirap naman. Ang hirap naman na kahit gusto mong umawit sa Panginoon, tapos sasabihin ng pastor, hindi pwede kasi hindi ka pa pwede. So, lahat tayo pwedeng gumawa. Lahat tayo pwedeng kumilos para sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Opo, ang problema lang po sa atin, nahihiya po tayo. Nasasabihin natin, pastor, gusto kong umawit. Huwag ka lang aawit ng mga makamundong mga awitin. Pero pagdating sa mga makalangit na awitin, pwedeng-pwede ka. Basta ikaw ay gusto at willing. Amen? Kunan dagito'y kaano nga tangang kanta dagito'y senior tayo kaya. Tamakita tayo man magtibusis, damang nagan tayo. Well, mano kayo, talo kayo, uray na yun ni Arnold din. Well, at least, dati yung kubing na senior, basi. May senior na, may citizen. So, the priesthood of all believers, amen? Pwede lahat. Katno ko na, may isa, at sunglitak pastor, mabalin. Amen? Oops, doon ko na pag sinabi ni Sir, mag-isunglit ako, pastor. Bakit hindi? Pag sinabi ng kal nga agsunglitak, apay nga saan? Nung nagsunglit ng kal, kayat na,
mahiya-hiya kayo. Mga young people kasi matanda ang magsusunod. Kaya dapat, pag mga bata pa lang, dapat madaming gagawin para sa Panginoon. So, napaka-importante na tayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. So yun, the priesthood of all believers, every Christian is uniquely gifted by God. So tayo, or kayo, or tayong lahat, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang mga responsibilidad sa gawain ng Panginoon. Hindi nga lang tayo pare-pareho, ano? May mga umaawit, may hindi marunong umawit, may mga slide lang, ano? Pero sa ibang bagay, magaling sila. So tayo, hindi, ang ministry, lagi nyo tatandaan, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po ito pagalingan. Ito po ay pagpapagamit ng mga Kristiyano sa ating Panginoon. So, kung kaunti lang ang pwede mong gawin sa Panginoon, mas maganda nga yun, at least nagagamit ka ng Diyos. Yung iba nga, marami nga pwedeng gawin, hindi naman nagpapagamit sa Panginoon. So, useless. Ano? So, hindi lang po yun. So, ministry ay hindi lamang po sa mga lingkod ng Diyos or mga leaders, pwedeng lahat. Kaya, lahat tayo pwedeng magpagamit sa Panginoon. Ano pa? Uncovering spiritual gift. Ibig sabihin, pagtuklas sa mga spiritual na mga kaloob or nakaloob. Ibig sabihin tayo, may mga kaloob ang Diyos para sa atin. So, engaging in acts of service reveals a believer's spiritual gift. So, ang pakikibahagi sa mga gawa ng paglilingkod ay nagpapakita ng spiritual na kaloob ng mga mananampalataya. Kaya, huwag tayong mahiya na magpagamit para sa Panginoon. Amen? Ang totoong lumalago sa ministry ay sila yung mga Kristiyano na willing gamitin or willing magpagamit sa ating Panginoon. So, yun. Ephesians chapter 4 verse 12. Ephesians chapter 4 verse 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Inuulit ko po, Ephesians chapter 4 verse 12. Sa ikasasakdal ng mga banal na gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen? Nabanggit niya dito, for the edifying of the body of Christ. Maganda na bawat isa po sa atin na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, nandun yung willingness para sa ganon, mas lalo pong tumibay yung ministry. Kaya tingnan mo, sino sa ating hindi masaya kapag hindi nagagamit ng Panginoon? Baka naman sasabihin na iba, okay lang ako hindi tawagin ni pastor na umawit, at least naka-reserve yung boses ko. Hindi Okay lang na hindi ako magamit, okay lang na hindi ako makita ni pastor pagdating sa gawain. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na sa bawat lingkod ng Diyos, na tayo po ay willing na gamitin or magpagamit sa gawain ng Panginoon, mas lalong tumitibay ang gawain. Nai-encourage yung iba na maggawa or gumawa para sa Panginoon kasi yun yung isang bagay na mahalaga. So true service must be motivated by a deep love for God. Ang totoong paglilingkod or ang tunay na paglilingkod ay dapat na magmula sa malalim na pagmamahal sa Panginoon. If you truly love the Lord, ay willing ka talaga. Amen? Lalalim talaga yung gagawin paggawa mo sa gawain ng Panginoon. Kasi kung hindi mo mahal ang Panginoon, hindi ka talaga, wala talaga sa isip mo, ay okay lang. Okay na to, mahalaga, nagsisimba. Hello? Buti nga, nagsisimba pa kaysa hindi. Sabi ba ng iba, ano? Hindi po ganon. Ang buhay po natin, hindi ka lang dapat naligtas, kundi ikaw ay dapat magamit din sa Panginoon. Or magamit ng Panginoon sa gawain na ibibigay ng Diyos para sa iyo. Amen? Yun.
So, wag po tayong mahiya na ang buhay natin ipagamit natin sa Diyos. So rather than a desire for recognition or earthly reward, amen, hindi ka maglilingkod, hindi mo gagawin ang paglilingkod sa Panginoon para lang magtamasa or maghangad ng pagkilala or ng makamundong gantimpala. Oo. Sino pa sa atin yung sumali na ng Miss Kadayakan? Yung, ano ba yung isa? Mr. Kadayakan. Di ba, pag ganun, proud ka. Sino ba sa atin yung nanalo na ng mga patimpalak tulad ng mga laro, basketball, ano pa? Nasagi ata yung taksakan. Kalom, pakitik ko nga naman. So yun. Tignan mo nun eh, natatag. So yun, gusto natin na manalo, magkaroon ng reward, magkaroon ng mga, ang tawag nun, maging champion, trophy. Ano? So, dito sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi mo kailangan tumanggap ng trophy. Amen? Sa Panginoon, ang pinakamagandang gawin dyan is ginagawa mo lang ito dahil gusto mo na papurihan ng Panginoon. Magkaroon ng kasiyahan ng Diyos sa buhay na meron ka. Pero kung ang buhay natin, hindi natin pinapagamit sa panahon na tayo po ay malakas, na dapat tayo po ay ginagamit ng Panginoon, wala nangyayari. So mga kapatid, service must be motivated by a deep love for God. Kaya pag mahal mo ang Diyos, gagawin mo. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Ano pa? So, our model, number 1, our model. Doon sa Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man come not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Ang lagi po natin, ang pinakamodelo po natin dyan, unang-unang ating Panginoon. Ano po? Siya ang the best example sa buhay po natin. Kaya kung maghahanap tayo ng halimbawa, laging ang Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng idol sa buhay na, ay, idol ko yan si ganito kasi ang galing-galing. O, di ba? Idol. Di ba? May hinipanahon tayo, idol. Hindi mo alam yung mga idol sa Bible, yung mga idol pinapatay ng Panginoon. Opo, totoo po yun. Pag meron kang ibang idol maliban sa Panginoon, in the Old Testament po, pinapatay ng Diyos na. Naalala ko tuloy si Pastor ko din, nung nasa Manila kami. Sabi niya, huwag niyo akong tawaging idol, kasi pag tinawag niyo ako, baka maaga akong mamatay. Sabi, bakit kaya? Sabi ko. Kasi in the Old Testament, walang ibang iniidolo ang mga Kristiyano. Di ba, nasa 10 Commandments? Wala kang ibang Diyos maliban sa akin. So, huwag kang sumamba sa mga idols. So tayo, sa buhay po natin, ang pinakadapat idolo natin pagdating sa model ng ating Panginoon. Pagdating sa bagay na yan. Kasi kung sa tao lang, pwedeng mabigo ka eh. Gagayahin ko si Pastor. Eh paano pag dumating yung time na discourage ako tapos nag-quit ako? Na hindi ko naman gagawin. And then wala na. Wala pala si Pastor. Akala ko matibay. Yung pala, nag-quit din. So, madi-discourage ka lang kung sa tao ka. Pero ang lagi mo tatandaan, ang pinaka-example natin dyan, walang iba kundi ang Panginoon. The Master. Amen? Jesus come. So, tandaan po natin, hindi siya naparito para siya maglingkuran, kundi naparito siya para siya yung maglingkod. So, spiritual maturity requires laying down one's personal preferences and taking up the towel of servanthood. Amen? Ang spiritual na kapanahunan ay nangangailangan ng paglalatag ng mga personal
na kagustuhan ng isang tao at pagkuha ng tiwalya ng pagiging lingkod. Kaya pag sinabing personal decision, ikaw yung magdi-decide, kung ikaw yung magsasabi, gusto ko talaga. Hindi pwede na, oy, dapat ikaw maglingkod ka sa Panginoon. Hindi naman pwede na ang pastor lagi ang magsasabi, ikaw maglingkod ka. Dapat nandun yung pagmamahal, yung talagang personal na ikaw yung magsasabi. Amen? Kasi kung ako, malay ko, bako napipilitan ka lang. Mahirap naman na naglilingkod ka pero pilit. Ayaw ko kasi pilit lang. So tayo, nandito tayo para matuto tayo na ang paglilingkod sa Panginoon, matuto ka na hindi ka napipilitan na maglingkod. Agos dapat gugustuhin mo at mamahalin mo. Amen? Number 2, the mindset. Why serve? Bakit tayo naglilingkod? Ano bang dahilan? Bakit tayo nandito? Unang-una dyan, niligtas ka ng Panginoon. Niligtas ka by the grace of God. Ang kaligtasan pa nga lang, di naman natin basta-basta makukuha yan eh. Pero dahil nga sa biyaya ng Panginoon, nakuha mo yan sa pagtanggap mo kay Kristo. So, anong dahilan? Bakit tayo hindi maglilingkod? Amen? Kung tayo nga, pag nag-apply tayo sa munisipyo, hanggat maaari, ayaw natin na sayangin yung oras natin. Bakit? Kasi isipin natin, bakit ako hindi magtatrabaho ng maayos, isinisilduhan ako. So, ang buhay po natin, dapat ang mindset po natin, nandito tayo, hindi lang para tayo po ay makinig, kundi tayo din po ay matuto at lumago na maglingkod sa Panginoon. At pag nakikita ko, making a difference. Okay. Yung naging topic namin nun. Gumawa tayo ng kakaiba. Amen? Yung kakaiba talaga na talagang hindi ikaw na yung dati, kundi bagong nilalang ka na. Na mula nung ikaw ay naligtas, mula nung ikaw ay natuto at lumago sa Panginoon, ay lumalago ka din sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, sana hindi po tayo napipilitan, kundi dapat mahalin po natin. Amen? Amen. Pagpilit, kasi pagpilit lahat, magre-reklamo ka lang sa akin, Pastor, pagod na ako. Pastor, pwede bang hindi na lang ako umattend? Pwedeng ganun. Pastor, baka pwedeng next time na lang. Yun yung marami tayong tinatanggihan sa buhay eh. Ano pa? Service begins with embracing the heart and attitude of Jesus Christ. Amen? Ang paglilingkod ay nagsisimula sa pagyakap sa puso at sa loobin ni Kristo. Kaya pag naiintindihan mo talaga ang ginawa ng Panginoon, talagang mamahalin mo ang gawain. Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen? Hayaan ang isip na ito ay nasa iyo, na kay Kristo din, or na kay Jesus din. Ano sabi niya sa Philippians 2 verse 5 to 7? Who began in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Akalain mo, Diyos siya, pero hindi niya inaring kapantay niya ang Panginoon at higit sa lahat, nag-anyong begin in the form of God. Nag-anyong Diyos, hindi siya nabagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Panginoon. Alam naman po natin na sa doktrina po ng Bible, tanawin ko po kayo, ilan ang Diyos natin? Ayan. Init dyan. Ilan po ang Diyos natin? Ha? Ilan? Isa. Isa. Paano yung God the Father, God the Son, God the Holy Ghost? Ilan ang Diyos natin? Ilang persona? Tatlo. Tatlo. Isipin mo na lang para mas madali. 3 in 1. Okay.
May asukal, may kape, may cream. Pag binili mo, ano? Kopi ko. Isa na. Ganon, isa lang. Ganon din ang Diyos. Iba ang anak, iba ang ama, iba ang espiritu. Pero iisa sila. Saan? Paano yun, pastor? Paano iisa ang katawan? Hindi. Diyos nga eh. Pero iisa sila or meron silang unity na tinatawag. Nakuha nyo? So baka makalimutan nyo kasi mabasa nyo dito, hindi niya sinabing equal. Tandaan nyo, ganito yan ha. Pagdating sa authority, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, laging mataas ang God the Father sa authority. God the Son, and then God the Holy Spirit. Pero pagdating sa kapangyarihan, ano yan? Pantay. Hindi ibig sabihin, ay makapangyarihan ng Ama. Hindi. Makapangyarihan din ng anak. Ay mababa lang ang Holy Spirit. Hindi. Makapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya hindi mo pwede na ay mas mataas ang Ama sa anak. Hindi. Pantay lang sila sa kapangyarihan. Pero dahil meron silang unity, nagpapasakop ang anak sa God the Father. At ang Holy Spirit nagpapasakop naman sa God the Son and then God the Father. Nakuha nyo? Hello? Baka malito kayo eh. Balik po tayo. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal. Pagdating sa kapangyarihan, alam ng anak na equal sila. Pero dahil gusto niya na ipakita sa atin yung pagpapakumbaba, nagpasakop siya sa God the Father. Kaya nung sabi niya, but made himself of no reputation. Kundi pagkus, hinubad niya ito. Yung pagka-Diyos na hinubad niya, kapatid. To be, ano ba? And he was made in the likeness of men. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya pag-usapin po natin kay Kristo, 100% man, 100% God. Kung bakit 100% man, naranasan niya kung ano yung nararanasan natin. Amen? Ano ba? And being found as a passion as a man, he humbled himself and become obedient unto death, even the death of the cross. So ibig sabihin, sumunod siya dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, he humbled himself and he become obedient unto death. Sasabihin ng Ama, ikaw pa naman sasabihin ng Ama, o ikaw magsasacrifice. God the Son, ikaw yung mamamatay sa krus para sa sangkatauhan. Sasabihin ng God the Father eh. Eh tayo pa nga lang, ang hirap kaya mag-sacrifice. Bili ka ng bagong cellphone, ibibigay mo lang sa kanya. Kaya mo, Brad? Bibili ka ng bagong damit, tapos yung pagkabili mo pa nasuot, binigay mo na kay tito mo. Kaya mo ba? Mahirap makaganon eh. Ha? Eh siyempre, hindi ko pa nga nasulit eh. Pero sasabihin ng Ama, o ikaw magsasacrifice ka. Wherefore God also hath highly exalted him and giving him a name which is above every name. Amen? Kaya nga ang pangalan niya Jesus Christ. Kasi yung Panginoon o yung Jesus above every name. Jesus Christ. Mark 10:45, or even the Son of Man come not to minister unto but to minister. Yun na yung kaninang binabasa po natin. Diyos siya, pero handa siyang magpakababa. Diyos siya, pero handa siyang maglingkod. Nalala ko, pumunta kami sa church, isang church noon. Ay hindi pala kami. Sila Pastor Pasiteng, pumunta sila sa isang church sa Manila. Pinaupo yung mga pastor. May mga lumapit na mga membro. Nag-present
nagpresenta, nagano sila. Pastor, baka pwedeng linisin na namin yung sapatos. Eh siyempre, yung mga pastor, tuwang-tuwa. Okay lang, okay lang. Nung natapos silang maglinis, sabi nung pinaka-pastor nila, yung pastor ng mga membro, hindi nyo ba alam na yung mga naglinis na yan? Yung iba dyan, mga lawyer yan. Yung iba dyan, doktor. Tuwang-tuwa pa kayo. Tuwang-tuwa pa kayo. Kaya, ang ibig kong sabihin, kahit nasa mataas ka, kayang-kaya mong magpakababa. Amen po ba? And thank God, sa bawat isa po sa atin, tinuturo ng Panginoon sa atin paano tayo maging humble. Amen? Pag Kristiyano talaga, matututong maging humble eh. Magmarunong magpakababa. So number 2, the mindset, why we serve or why serve. Number 3, maingay. Ne, maingay. Number 3, our mission, the mandatory. Amen? Pag sinabing mandatory, talagang utos. Ano bang mission natin? Bakit kailangan nating lumago sa paglilingkod? Kasi isa ito sa dapat nating makita or matutunan na hindi ka lang naging active, kundi dapat alam mo din na mahalaga na gawin kung ano yung mission mo para sa Panginoon. And He gives some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Tandaan po natin, inuulit ko po, wala na pong apostol ngayon. Nakuha nyo? Na pag may nagsabi, apostol ako, huwag kang maniwala. Prophets, wala nang propeta ngayon. Kasi ang trabaho ng mga apostol at mga prophets, siyempre, maliban sa sila po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagpapagaling din sila. Binigyan sila ng special na kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. And some evangelists, ito meron pa, may mga evangelists pa. And some pastors, may mga pastors, and what? Teachers. Pag sinabi natin teachers, pili lang ba? Yung mga pwedeng magturo? Pili lang. Pero, may qualification ba? Yung willing. Halimbawa, kung willing kayo maging teacher, hindi mas maganda. Amen? Eh kung tawagin kayong maging pastor, siguro kahit ilan lang. Kasi pag tinawag kayo lahat, baka mawalan tayo ng membro. Eh kung tawagin si Brother Dandan, di ba, Brad? Hindi ko nga alam, hindi niya nakuha yung ang tawag ng course mo. Automotive ng dalawa eh. Hindi ko alam kung tinatawag pa ito ng Panginoon. Pero kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon, why not? Amen? Kung hindi ka magpastor, mag-preacher ka. At least, nagagamit ka ng Panginoon. Amen po ba? Mas maganda yun, Brad. Kung ayaw nyo magpastor, mag-preacher kayo. At least, pag mayroong pag wala si pastor, may assistant. God gives every believer so the church can be built up to reach the lost world. Amen? So, inirigalo ng Diyos ang bawat mananampalataya upang ang simbahan ay mabuo. Kaya huwag mong sabihin na mababang Kristiyano lang ako. Walang ganon. Wala akong kayang gawin sa ministry. Hindi po. Kaya nga tayo pinagtagpo ng Panginoon para magamit ka ng Diyos.
Serving in the local church is not optional. It is a vital function of every believers of the body of Christ. Amen? Sa katawan natin, pag merong isang parte ng katawan natin hindi gumagana, mahirap kumilos. O subukan mong maglakad na yung paa mo, hindi mo maigalaw. Hihilain mo yan. Kahit saan ka pumunta, hilang-hila mo yan. Pwede mong, sa part ng katawan mo, yung kamay mo, hindi mo nagagamit. Ang hirap eh. So, ibig sabihin, sa church, one body po tayo. Na bawat mga anak ng Diyos, bawat mga naligtas sa loob ng iglesia ng Panginoon, ay talagang merong pakinabang pagdating sa gawain. Amen? Kaya sa ministry, walang patandaan yan. Walang pabatahan yan. Ang advantage lang sa mga bata, dahil bata ka pa, marami kang nagagawa. Pero ganun pa man, yung mga matatanda sa gawain ng Panginoon, blessing. Amen? Sa Dilasag, kung maniwala man kayo o hindi, karamihan ng mga membro nila doon, senior citizen. Para nagkukupintensyahan nga sila eh. Tayo dito, halo-halo, may bata, may dalaga, may binata, may matatanda. Amen? Yun nga lang, naalala ko nung pumunta kami dati, sabi niya, alam mo pastor, pag ang mga membro mo, lahat, senior na, sinong papalit? Pero tignan mo, yung song leader, uncle, senioran. Yung kanta, senior. Tapos amoy ti kantada, this world is not my home, I'm just a passing through. Nagpintas kaya nga makita nga dagiti kumurpuraw ti buhok ng katada ti sangwanan. Eh kung yung mga senior nagagawa yun, how about yung mga young people? How about yung mga malalakas pa? Amen? So, ang church, functional ng mga anak ng Diyos. Huwag mong isipin na wala kang nagagawa sa gawain. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, pwede kang magpagamit sa Panginoon. Amen? So, serving both inside and outside the church. Walls expands the kingdom of and calls others to know the Savior. Amen? Pwede kang magpagamit sa loob at labas. Kung hindi ka nagagamit sa loob at nagagamit ka sa labas, amen? Praise the Lord. Kung hindi ka man nagagamit sa labas at nagagamit ka sa loob, amen? Praise God. Ang tinitignan ng Diyos, yung willing na gamitin ng Panginoon. Eh kung sitting pretty ka lang, wala. Amen. Tapos, pag umupo ka doon, kitampay di ka. Kitampay din eh. Sa ibang church, gano'n. Pero sana wala sa atin. Diyak lang kung nagsimpan, nakita tuloy niya ko pala. Okay? Ako man siguro kahapayo dito, inyo. Maliban lang, may inutangan na ka, di na ka binayadan. Eh, talaga nagrigan. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe. Yun yung na-share ko kagabi. Na hindi ka lang dapat naligtas, dapat maturuan ang at lingapin or ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. Kaya dapat tayo, after you got saved, then gawin mo yung ministry mo. Our motivation, the ministry. Amen? Ang ministry, blessing or pagpapala sa buhay natin.
Ano sabi niya doon? In whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya pag ginawa mo yung ministry mo sa Panginoon, gawin mo yan na may galak, na masaya, nai-enjoy, excited. Amen? Knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance. Kaya pagdating ng panahon, i-bless ka ng Panginoon. Dadating yung panahon na yung mga ginagawa mo para sa Panginoon may reward. Our maturity, I think this is the last. The measure. Maturity or tama, the measure. Pag ikaw ay Kristiyano, nasusukat yung pananampalataya mo sa Panginoon. The true test of a growing Christian is not their theological knowledge, but their capacity to love and serve others. Sa panahon na ikaw ay sinusubukan ng Panginoon, gaano mo napapatunayan ang pagmamahal mo para sa Kanya? Ngayon, meron tayong sinusubukan ng Diyos. At darating yung panahon, susubukan ka din ng Panginoon. Pero paano mo mapapatunayan na totoo ang pagmamahal mo sa Panginoon? Amen? Sa ngayon, wala pa. Pero darating yung panahon, meron yan. Pero ang dapat mong gawin, magpatuloy. As every man hath received the gift, even so minister same of one another as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Kaya kung meron sa atin dito, gusto magpresenta na gawin yung ministry, payagan natin. Pastor, siya konti ang kastoy, siya konti bahala po yun. Sige, bahala ka. Hindi naman natin pipigilan. Amen? Basta talaga para sa Panginoon. Yeah. Magkanta ka, sige. Ngam nagsala ka dito sa wananhaan. Huwag na lang. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen? Tayo, gumaganap tayo ng ministry. At hoping and praying na bawat isa po sa atin dito, ma-involve po tayo sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po ay sana tayo pong lahat ay lumago, magpagamit. Huwag po natin tignan yung hirap ng ministry. Ganyan po talaga. Minsan sinusukat natin yung hirap ng gawain. Pero ang totoong talagang lumalago sa paglilingkod, hindi mo kailangan sukatin. Gawin mo lang. Sige lang, gawin mo lang. Kasi proven naman eh. Wala pang napahamak dahil inuna ang ministry. Wala pang nasira ang buhay dahil naglingkod sa Panginoon. Young people, huwag niyong sayangin ang buhay na meron ka. Bagkus, bigyan mo ng panahon ng Diyos para mas lalo kang gamitin ng Panginoon sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo. So yun, so tayo po ay tapos na. Tayo po muna ay kumikit pansamantala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mensahe namin kung napag-aralan. Tulungan niyo po kami na mas lalo pa po kami magamit sa gawain, Panginoon. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, at sa aming pagpapatuloy, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos, manguna at mangusap sa buhay ko ng bawat isa. Pinabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Tawagin po natin yung song leader. Ikaw lang nila, di ba? Muli, inaanyal ko po ang bawat isa na buksan ng ating songbook sa song number 8. Inulit ko po.
Song number 80. Sabay natin awitin. First stanza. Last stanza. Isa pa pong awitin sa song number 45, ay, song number 50. Song number 50. Still.
po natin si Brother Jomari para po mag-opening prayer. Opening. Para nagpipasit. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Father God sa umaga na ito. Thank you Father sa aming pong Sunday School na aming pong napag-usapan. Salamat Father God sa aming pong inyong mga salita na aming pong narinig. Tulungan niyo po kami Father na ito po ay may apply po namin sa aming pong buhay. Salamat sa inyong pong paalala. At kami po Father God ay lumalapit po na lubusan sa inyong pong mabiyayang trono. At humihingi Father God na kapatawaran sa aming pong mga nagawang kasalanan sa inyo po. Linisin niyo po nawa ang aming pong pusong kaisipan. Gaya din yung Panginoon sa aming pong last preaching. Mamaya na aming pong mapapakinggan Father God. Tulungan niyo po kami na ito po ay aming pong maintindihan. At muli niyo po kami challenge. Ngunit Panginoon sa aming pong buhay mananampalataya. Ito lamang po lahat ay aming pong dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa. Once again, ay tayo po ay nandito kahit mainit. Imbis na palamig na sana, ba't parang baliktad naman? Oo. At sige, salamat, meron tayong mga bisita. At amen, for the second time, nakasama natin yung classmate ni Sister Arian. Anong pangalan mo ulit? Morena. Yun. At sana huwag kayong magsawa na pumunta. At Sister Giselle, nandito ulit. Kasama natin. Okay, so salamat. Galing sila ng Lyceum. At yun, kasama natin yung ate ni Sister Juban. Ano nang pangalan mo? Joby. Si Joby. Galing naman yan ng Ascot. Isa. Ascot na yung galing sa Ascot. Tapos sa ano, Lyceum. At Bislea na lang. Si Sheila sa Bislea Chile. Okay, so salamat. Welcome. Kayo lagi. Welcome kayo lagi. Sir Kylie. Oo, kasi Sister Kylie. At nandito ka ulit. Sana every Sunday na. And then Brother Jomari, nandun sa likod kasama natin. At salamat na nakasama natin. At malapit na yung maging milyonaryo. Oo. Kaya dinidikitan ko na yan, baka maambunan naman. Mag-pray po natin si Brother Jomari. Dito ka kasi, Brad. Oo, yung mga may anak lang dyan din dyan. Tapos yung mga juniors, papuntahin dito, yung mga juniors natin. Oo. Hayaan mo yung mga bata dyan na sila yung magsarili. Yung mga juniors natin. Para masanay kayo, pag dumalaga na kayo ng tuluyan, nasa loob dito. Dito kayo, Sarah. Mga mukhang pagod ah. Okay, so yun, salamat po. At pag-pray po natin, yung iba natin mga kapatiran, wala po yung iba. At yung iba po may sakit, pag-pray po natin, si Uncle Romy lagi. Talagang lumalala yung kanyang panghihina, talagang pumayat. So pag-pray po natin na sana ay palakasin siya ng Panginoon. So provide ng Panginoon yung needs para sa ganun ay maka-check up sila. So pag-pray po natin. And then yung mga iba nating mga kapatiran na nasa labas ng Aurora, so si Brother Kyle, yan si Florence, pag-pray po natin. So, yun. At yung iba pa natin, si Ate Nora, na-enjoy na Ate Nora. And then yung iba pa, ng mga kapatid natin sa Panginoon. Okay, so yun lang. At mamaya,
young people, siguro ituloy-tuloy na natin. Okay lang ba? Tuloy natin. Hindi na 2 p.m. mamaya after service. Kaya? Yes. Go. Yung ating discipleship lesson. Total, hindi naman ata makakahabol si Brother Ruel. Kaya at least maaga-aga. O baka kasi pag mga mamaya 2 p.m. pa, baka habang ako nagli-lecture sa inyo, may natutulog. Kaya tuloy-tuloy na natin. So after this service, yung mga young people may iwan. At kung gusto naman magpaiwan pa, walang problema. Hindi lang naman kasi pang young people lang ito. Baka sabi nyo young people lang. Yung mga umaten kasi karamihan young people. Kaya meron po. Actually dapat 2 p.m. ito. Pero mamaya agahan natin. Total wala po naman yung isang young people nag-aalanganin pa. Kaya tuloy-tuloy na natin. Okay, sige. So tayo po ay magbibigay. Bibigay mo na ba, Bert? Yung sa giving natin. Yun. Nag-practice po ba lahat? Sige, tayo po ay tumayong ulit. Exercise nyo. Takder, tugaw, takder, tugaw. Kaya ba tayo ng Uncle Antonio? Isunti yung opening prayer. Ay, offering. Sorry. Panagitan. Amen. Okay, so habang nagbibigay, tawagin ko na po yung mga boys. Ay, oo pala. Meron pala. Eh, andito si Rata. Andito po. Oh, wala isa. Para hindi ka mawala sa tulog. Dito ka may dagat. Doon ka na.
Hazel. Halika na. Punta ka na. Kamay ka? David, dito ka. Sabi kayo ni Giselle. Sheila doon ka sa likod. Dito ka. Tabi. Yan. Sheila. Ay, Sheila. Sister Lani, sentro ka.
Okay, salamat, choir. Pakiconnect yung ating mga choir piece. Okay, so good morning po ulit sa bawat isa. Salamat sa inyong pagtsatsaga sa mainit na panahon. Hayaan nyo, pag tayo po ay pinagpala, hindi na po air continuous talaga yung bibilin natin. At pag tayo po ay pagpalain, bibili na ako ng electric fan yung malaki ba yung tawag mo? Iwata. Oo. Kung ayaw nyo naman yung nandun sa yung nandun sa Ilocos na malaki. Windmill. Windmill. Tama ba, worship kayo kat magkaskas na dyan iwan mo nga eh. Siguro, kahit pawis na maliit, hindi papatak. Tatalsik. Tatalsik. Kaya kawawa yung mga nasa likod na matatalsikan. Kaya bawal din magsalita pag ganun. No? Kasi pag nagsalita ka, yung laway mo tatalsik din. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito. Kahit mainit, ay nagtsatsaga po tayo na mainitan. At tandaan po natin, ay ang buhay natin talaga, weather lang. Kaya kung mainit ang panahon, sabayan po natin ng init ng paglilingkod. Amen? Kaya dapat mainit tayo sa Panginoon. Hindi lang mainit ang panahon, kundi maging sa paglilingkod po natin. Okay, so this morning, tayo po'y dadako na po sa ating pong pinakamahalaga, ang pangangaral ng salita ng Panginoon. So kanina, napag-aralan po natin about growing in service. Ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay patungkol po sa promises. Reasons why trust in His promises grows deeper. Amen? Reasons why trust in His promises grows deeper. Mga dahilan kung bakit lumalalim ang tiwala sa Kanyang mga pangako. Alam ko po na marami tayong mga napag-aralan about promises. Bugbog na nga tayo about sa pangako ng Panginoon, pero gusto ko ulit na pag-aralan po natin at mas lalo pang lumalim yung ating mga pagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Kasi minsan, pag tayo po ay sinusubok ng Diyos, yung ating tiwala sa mga pangako ng Panginoon minsan nawawala, minsan nagbabago, minsan ito po ay nanghihina. Minsan ito po ay nawawalan po ng gana. So this morning, pag-aaralan po natin mga dahilan kung bakit lumalalim ang tiwala sa Kanyang mga pangako. But before that, please bow your head and close your eyes and tayo po'y manalangin. Let's pray. Our Father, thank you so much again this morning. Thank you so much for your word namin pong nabasa. Tulungan niyo po kami. I-bless niyo po ang mensahe, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kaming lumago at mas lalo pong maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Please, O God, this morning, help us to understand, help us to grow in our Christian life, and use us, O God, to your ministry, Panginoon. Forgive us our sin that we have done. And all these things we pray. Amen. Okay, so gusto ko po na tayo po ay mag-aral about po sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya minsan, pagdating sa usapin ng mga pangako ng Diyos, ay nagbibigay ito ng encouragement sa atin. At ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi po yan nawawala. Amen? Yung pangalang natanggap mo na pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, malaking bagay na po yun. Yung naligtas ka na pinangakuan tayo ng Panginoon na mayroong magliligtas sa atin. Biyaya ng Panginoon. So, how much pa na tayo po ay naging mga Kristiyano? Amen po ba? Mas lalo pa na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang buhay po natin, dapat tayo po ay mas lalo pang lumago, mas lalo pa pong magtiwala, at mas lalo pang lumalim yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang kinakapitan po natin, Kanyang mga salita. Amen?
Hindi lamang po ito basta pangaral. Hindi lamang po ito basta encouragement. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan ng bawat mga Kristiyano ay dapat pang mas lalong magtiwala sa Panginoon. At ano sabi niya po dito? Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen? Na ating ingatang matibay. Ano yung matibay? Yung pagkakilala ng ating pag-asa na huwag mag-alinlangan. Our hope is our God. Ang kinakapitan po natin ang Diyos. For He is faithful. Amen? Sapagkat Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na mula nung ako ay nakakilala, naligtas by the grace of God, never akong binigo ng Panginoon. Hindi ko inisip na ang Diyos pinabayaan niya ako sa buhay, na kahit madaming mga pagsubok, na kahit madaming mga pagkukula o madaming mga hadlang sa buhay ko, hindi ko inisip na kailanman pinabayaan ako ng Panginoon. Why? Kasi nandito ang mga pangako ng Panginoon. At kung minsan tayo nakakaranas po tayo ng mga bibigat sa buhay, part yan ng buhay Kristiyano po natin. Namatay yung electric fan. Hindi run out. Nahugot. Let us hold fast the provision of our faith without wavering. For He is a faithful that promise. Tandaan po natin, napakahalaga ang buhay ng isang mananampalataya na mas lalong kumakapit at lalong nagiging matapat sa mga pangako ng Panginoon. Pakitik mo nga, Brad, ayaw magsindi. Naglulus siguro. So let us hold fast the profession of our faith. Unang-una, His person, His character. Alam naman po natin na walang katulad ang Diyos. Pag pinag-uusapan po natin yung kanyang persona, God is holy. Amen? Banal ang Diyos. Walang katulad. Ano sabi ng Panginoon? Be holy for I am holy. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang buhay po natin, titignan po natin, laging hindi po yan maayos sa harapan ng Panginoon. Pero ganun pa man, ang sabi po ng Bible, be holy. Wala, pag huli ang pinag-uusapan, naku, nagkakasala ako, hindi naman mahirap na. Meron bang taong banal? Lahat naman tayo eh. Amen? Hindi natin kayang maging perpekto sa harapan ng Panginoon. Pero ganun pa man ang nais ng Diyos na ituro sa atin, subukan natin, gawin natin na maging magpaka-perpekto sa harapan ng Panginoon. Tulad ng ginawa ni Job. Anong sabi ng Bible? He is perfect and upright in the sight of God. Yung bang iiwasan mo yung isang bagay na pwede kang magkasala. Yung bang iiwasan mo yung isang bagay na pwede kang lumayo sa Panginoon. Yun yung mga bagay na nais gawin mo bilang mananampalataya. Iiwasan mo yung mga bagay na pwedeng maglayo sa'yo sa Diyos. Barkada, trabaho, na ayaw na hindi ka bibigyan ng araw, ng linggo para sa Panginoon. Mga kaibigan, natuturuan ka ng maling impluensya. Mga pinapanood mo na hindi naman dapat. Mga nakikita mo na dapat iwasan. Mga bagay na dapat tanggihan para lang maging maayos ka sa harapan ng Panginoon. God is holy. God is love. God is just. Lagi mong tatandaan. Ang Diyos hindi lamang siya mapagpatawad, pero just siya. God is sovereign. God is almighty. Amen? Makapangyarihan. Dakila sa lahat ng mga dakila. God is faithful. Amen? Ang Diyos matapat.
Araw-araw matapat ang Diyos sa buhay po natin. Numbers 23 verse 19. God, ano sabi niya doon? God is not a man that He should lie. Amen? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya na at hindi niya isasagawa? Ganon siya eh. Tanungin ko kayo, anong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Na kayang gawin ng tao? Gumawa ng kasalanan. Gumawa ng kasalanan. God never lies. Laging matapat siya sa mga pangako ng Panginoon. Meron siya mga lahat, He said, and He shall not be do it. Sabi niya. At He spoken, and He shall not make it good. Lahat ng bagay na yan, pag sinabi niya, gagawin niya. Kasi sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Sa tao, oo. Na minsan pinapangakuan ka, pero minsan, ini-ignore ka. Na kung minsan, kinakalimutan ka. But listen, ang Diyos kailanman sa mga pangako ng Panginoon, hindi Kanya or hindi siya nagkukulang sa mga promises niya sa buhay mo. Kung kami, hindi namin naramdaman ang mga pangako ng Panginoon at hindi namin nakita yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin, wala na tayo. Hindi tayo nagkikita o hindi na tayo nagkita pa. Malamang wala kami dito sa Kadayakan. Malamang busy din kami tulad nyo sa trabaho. Malamang ang focus ng buhay namin sa mundong mga bagay. But no, kapatid, ang buhay po natin, naligtas tayo, naramdaman natin na sa buhay natin ng Diyos, buhay ng Diyos kailanman tumutupad sa Kanya mga kapangako sa buhay po natin. Na sa panahon na tayo po ay discouraged, sa panahon na tayo po ay maraming bigatin, God will never leave you. God will never leave us. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Minsan lang talaga nakakalungkot na tayo minsan ang nagpapabaya sa Panginoon. Na dapat tayo kailangan mas lalong maging active. Hindi, minsan mas lalo natin inuuna yung maraming mga bagay kaysa sa Panginoon. And minsan ginagawa nating excuse ang mundo para tayo po ay gawin yung mga gusto natin sa kamunduan. At kapag hindi po natin naramdaman yung blessing, saka natin sisisihin ng Diyos, matapat naman ako, Lord. Ginagawa ko naman yung gusto ko. Pero bakit hindi ko nararamdaman yung mga blessing? But listen, wala sa Panginoon ang problema. Minsan nasa atin. Hello? Madaming dramatista dito minsan. Tagal ko ng Kristiyano hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Biniblame nila ang Diyos. Ang tagal ko ng Kristiyano, hirap pa rin ang buhay ko. Wala sa Diyos, nasa atin. Gusto mong sumaya? Ngayon pa lang, maging matapat ka na sa Panginoon. God is not a man that He should lie. Neither the Son of Man that He should repent. Grabe. Napakahalaga na sa buhay po natin, maramdaman natin na ang Diyos buhay. Maramdaman natin na ang Diyos nandyan para sa iyo.
Ang sarap isipin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Number 2, His power. His ability. Amen? Jeremiah chapter 32 verse 17. Ah, Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by the great power of his stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Walang mahirap para sa iyo. Nilikha niya yung langit at lupa. Sa atin pa nga lang, mag-isip pa nga lang tayo ng paplanuin sa buhay, ang hirap na eh. Sa Panginoon, salita lang. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon agad. Nagkaroon ng tubig, nagkaroon agad. Lumitaw yung mga bundok. Hinati niya lang. Kaya nga, create niya ang mundo. Ilang araw? 6. Yung pang-7, yun yung pahinga. Kaya talagang dapat mong maunawaan na ang pang-7 araw, kapahingahan yan. Ang pang-7 araw, para yan sa Panginoon. Amen? Magtrabaho ka na sa sarili mo. Maghanap buhay ka na para sa sarili mo. Pero yung araw para sa Panginoon, huwag mong kukunin. Nothing is too difficult for God. He has the ultimate power to bring His promises to pass, regardless of any earthly obstacles. Amen? Amen. Walang mahirap sa Panginoon. Tayo lang nagpapahirap minsan. Minsan tayo, pinapahirapan natin yung mga tanong natin sa mga bagay na ginawa ng Panginoon na imposible para sa atin. Ano yung tanong nila? Anong nauna, itlog o manok? Pati pa naman yun pinagdidibatihan. Kasabihin ng ibang tao dahil hindi sila naniniwala sa Panginoon, naggaling tayo sa unggoy. Ikaw lang ah. Wag mo kaming idamay. Mamati kayo mas. Mamati kayo mas nga nagapu tayo dyan. Unada kay Goro sa ano ka? Daipos na. Titak to kay nidandan ko. Agpay sumber. May istorya yan, Pastor. May istorya. Yung daw mga babae, ay yung mga lalaki daw, may buntot na, kaya yung pag pinalitan, yung lalaki na. Oh? See? May istorya yung mga Charles matatanda Darwin. doon. Ito nga narigat kas dyan nga kapanunutan eh. Walang mali sa ginawa ng Panginoon. Amen? Lahat ng kapangyarihan, lahat ng creation ng Diyos, perfect. Wala kang pwedeng maisabi na nagpangit. Ultimo pa nga lang itsura natin. Minsan, ayaw natin, di tayo kontento eh. Yung iba gusto magpatangos. Pasalamat ka na lang, hindi baligtad yung ilong mo. Pag baligtad, pag umulan sa'yo lahat yung tubig, Uwi na talaga. Kapatid mo na yung yung iba gustong magpaputi. Yung iba naman gustong magpapitim. Sasabihin ng iba, kurang di pagkaluto dating ka. Lupuraw ka mat, sobra lang unay, nalamawan kang samad. Ganon yung iba. Pero alam nyo, Ayaw ko na, Pastor, kung totoo yung sinasabi nila, yung pagginawan daw. Kung pinagginawan ka ng mangga o itlog, pag itlog daw, makikita. see, Hindi. rigat eh, pag ginawin, mahirap yung paglihian siya eh. Maging proud ka kasi ginawa ka ng Panginoon na may dahilan. Amen?
Lahat tayo may kanya-kanyang mga katangian. Amen? Yung iba may mga tao na may kulang yung paa, kulang ng kamay. Pero nagpupuri naman sa Panginoon. May nakita nga ako, walang kamay at walang paa, pero naglilingkod sa Diyos. Walang paa, naglilingkod, nagsusulwining. Eh kung sila nga ginagawa yung part nila, paano pa tayo? Ganon makapangyarihan ang Panginoon. Amen? Patunay lang yon na hindi hadlang yung mga kapansanan para gawin ang kagustuhan ng Panginoon. How about us? Kompleto ka. Pinubuhan ka lang ng tagyawan sa ilong, ang laki ng problema na yan eh. Kakapisa mong ganon, timmaktul tagong mo lang arot, kasla kamatis. Sarteng tayo, tanay, pagkatawa kayo launay. Is power. Wala tayong pwedeng pagdudahan sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Number 3, His plan. His sovereignty. Ibig sabihin, yung kanyang mga plano, makapangyarihan sa buhay po natin. At tandaan po natin, walang palpak pag ang Diyos nagplano sa buhay mo. Gusto ng Diyos sa buhay mo, magamit ka. Ang gusto mo naman, ayaw mo. So, ano mangyayari? His plan, God's timing is flawless, and His plan are perfectly designed for our ultimate good and His glory. Amen? Mayat lang ta, or maganda pa rin na ang susundin mo ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat ka na ginagamit ang pastor para turuan ka para sa Panginoon. Hindi aksidente na nagkita tayo. Plano talaga ng Diyos na pagtagpuin tayo. Para sa ganon, mas lalo kang lumago sa gawain. Kaya ba, iti po to? Magayo lang. Tanuhaanan, pastor, palpaso po. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Amen? And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Laging alam ng Diyos ang tama para sa iyo. Kaya wag mong hayaan na ang Diyos mawala sa buhay mo. Nasa Panginoon ka na. Wag mo nang piliing lumayo. Amen? Nasa paglilingkod ka na. Wag mo nang piliing mawala pa sa gawain. Kung magbabalak kang lumayo, wag na. Hindi ka magiging masaya pag nag-quit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Mas maganda pa rin kung ano yung nais ng Diyos para sa iyo. Amen? His presence, His companionship. I will never leave you nor forsake you. And the Lord shall give them before your face, that ye may do unto them according unto all the commandments which I have commanded you. Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. So, ibig sabihin, sa Deuteronomy chapter 31, verse 5 to 6, at ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at ang iyong gagawin sa kanila ay ayon sa buong utos ng aking inuutos sa iyo. Be strong
magpakalakas at magpakatapang. Tandaan po natin, encouragement po ito na sa buhay mo, maging matibay ka lagi. Na kahit na meron tayong kinahaharap na mga problema sa buhay, be strong. Amen? And a good courage. Maging matibay. Walang exempted. Nang buhay po natin, nagpapatuloy po tayo na sa kabila ng ating pong nararanasan. He promises, He never leave or forsake us. So we can trust His word because He is with us through every season. Then last, His protection. Ibig sabihin, His preservation. Salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa tayo. Pag Kristiyano ka, tandaan mo, ang gusto ng Diyos, i-preserve ka niya. Sa panahon po natin ngayon, uso na ang patayan. Kalahin mo yun, nagtatrabaho lang, sinaksak. Nagtatrabaho lang, hinuldat, okay lang sana kunin lahat eh. Pero bakit kailangan pang patayin? Ang buhay po natin or ang sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin maging maingat. Amen? Kailangan po natin bantayan yung ating buhay. At the same time, makikita po natin yung protection ng Panginoon, yung preservation ng Diyos sa buhay po natin. Na maging maingat din po tayo. Ladies, especially young people, mga babae, huwag kayong sasama sa kahit sino na hindi nyo naman kakilala. Lalo na kayo, mga lalaki. Young people, huwag kayong sama ng sama. Mahirap yun, bro. Protection is preservation. The Lord shall preserve thee from all evil, and He shall preserve thy soul. Amen? Amen. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth in even the forevermore. So God is our ultimate refuge and shield. He watches over our lives and keeps us secure in His grace. Wala tayong ibang mapupuntahan or masisilungan maliban sa ating Panginoon. His track, number 6, His truth or His track record. Bakit tayo naniniwala sa pangako ng Panginoon? Nakasulat. In the Old Testament pa lang, blessed na ang Israel. Pagpasok ng New Testament, blessed ng Diyos yung mga tayo na mga hindi Israelita. Ibig sabihin, totoo at tama ang Bible. Kaya tayo po magtiwala lagi sa kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Amen. Huwag nating kalimutan ang Diyos, sapagkat ang Diyos buhay at kailanman hindi tayo papabayaan. Shall we stand? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat muli sa umaga po ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong napag-aralan. Alam po namin na marami po kaming pagkukulang. Lord, salamat. Salamat sa iyong mga pangako na kailanman hindi po nawawala. Na kailanman hindi po na nagkukulang, Panginoon. Salamat po, Ama, na ang buhay po namin na ito, na minsan hindi po nakakalugod sa inyong harapan, pero hindi nyo po kami pinapabayaan. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. We pray, O God, ng iyong mga anak na nandirito ngayon, sa kanilang buhay na ito, kayo ang siyang patuloy na kumilos. Salamat po ng marami, Panginoon,
Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos. At dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na lumago pa sa aming paglilingkod. Mas lalo pa po kami maging kagamit-gamit. At mas lalo pa po kami maging maayos sa aming buhay na ito. Patawad po sa kasalanan naming nagawa. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mas lalo po kami maging maayos at karapat-dapat sa iyo. Maging sa aming pansamantalang pag-iwalay, ito pong siya patuloy na manguna at mangusap sa buhay po namin. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Muli, sa pangalan ni Kristo Jesus, binabalik po namin lahat ng ito sa pangalan niya. Amen. Okay, so maraming salamat po. God bless, young people. Tuloy na po natin yung ating kung ano mamaya-maya. First muna. Init. Break muna. Ay, Mamaya pa naman yon mga ano,